gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Nako mga kababayan, matindi pong pahayag ni VP Sara, no? Grabe ito mga kababayan. Hindi daw niya balak gustong agawin itong posisyon ni BBM at gusto niyang makita daw ng taong bayan na hanggang dulo daw kung gaano kawalang hiya daw itong si BBM. Nako, matindi na naman mga kababayan ang banat ni VP Sara. Ayan, ano kaya ang sagot dito ng Malacanang mga kababayan? Lalo na si Auntie Claire. So malamang may sagot yan. Abangan natin. So bago ang lahat mga kababayan, no? Bago natin simulan ang vlog na ito at pasubscribe po sa ating channel na Vincent Tabige mga kababayan. At bago natin pakinggan yung full speech ni VP Sara ngayong 128 Philippine Independence Day. Ayan mga kababayan, June 12, 2026. At ngayon pakinggan po natin yung full speech ni VP Sara Duterte ngayong araw na ito. Eto na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another, without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom
to obtain quality healthcare. It seals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for: the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. So yan po yung buong mensahe ni VP Sara Duterte no, ngayong araw ng kalayaan, Independence Day mga kababayan. Kung saan pinatamaan niya yung mga corrupt na politiko, no? Sana magising na itong mga corrupt na politiko dito sa Pilipinas. So ngayon naman, panoorin din natin mga kababayan, itong matinding pasabog ni VP Sara, no? Ayan, umpisa natin mula umpisa. Interview po ito ng mga media dito kay VP Sara ngayong araw na ito. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line
ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nako, matindi, no? Matindi ang pahayag ni BP Sara. Talagang tatamaan naman ito si BBM, no? Kung gaano daw kawalang hiya si BBM, mga kababayan. Gusto niyang tapusin ang termino ni BBM. Wala daw siyang planong agawin. O ano yun? Wala siyang planong agawin ang posisyon bilang presidente. Gusto niyang tapusin ang termino daw ni BBM at makita ng taong bayan kung gaano daw kawalang hiya ito si BBM. Nako, grabe. Ano kayo masasabi dito ni Auntie Claire? Ang tagapagsalita at tinatawag ng karamihan na aso di umano ng Malacanang. Nako, ano kayo masasabi dito, mga kababayan? So mag-comment po kayo. So hanggang dito na lang, mga kababayan. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po.